At kaugnay po sa pansamantalang paglaya ni dating Senadora Laila De Lima matapos payagang magpiyansa. Nakasalang dito sa Balitang Hali, mismong si former Senator Laila De Lima. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa GMA, saka sa lahat ng mga nakikinig. Ma'am, good morning at makikikamusta lamang ho kami sa inyo. Good morning, Connie. Opo, yes, kamusta na po kayo ngayong paggising ninyo sa umagang ito? Naku, at malayang-malaya na? Alam niyo, hindi nga ako masyado nakatulog. 2 hours lang ata yung tulog ko. Naninibago pa ako. Namimiss ko yung aking detention cell. At saka yung mga pusa ko doon. Ganun really, naninibago ako. It's a totally new environment for me. So I had a hard time sleeping. Mga 2 oras lang siguro yung tulog ko. Opo. At syempre ito'y welcome development. Pero inasahan niyo po ba na kayo ho ay finally mapapayagan ng makapagpiyansa sa huling kaso niyong ito? Lagi naman po akong umasa. I've been clinging to hope because that's all I could do. You know, when you're someone deprived of liberty, all you have to do is cling to hope. Because if you don't cling to hope, then there's no sense existing. Mm-hmm. So, nandyan talaga yung hope ko. Hindi talaga yan nawawala. Although, yun na nga, nung panahon nga ni President Duterte, alam ko naman na malabo talaga ako makalaya doon. Mm-hmm. Now, nagbago yung administrasyon, then there was really hope that justice will find its way. Although medyo hindi rin din kaagad. It took also 1 year. Pero yung pag-asa, nandyan. And I've never, ever lost faith. My faith has never wavered that one day I'll be vindicated. Opo. Sinasabi ho natin na syempre pansamantala lamang itong paglaya ninyo, ma'am. Pero of course, ang unang nasa listahan ninyo, as you mentioned sa inyo pong interview kahapon, ay makita po ang inyo pong ina na 91 years old. Bukod po dyan, ano pa ho ba ang mga nasa listahan ninyo? Well, I have to really spend a few days private quality time with my mom and my family. And then I'll be really pondering over my options because I have several options. Isa yan, syempre, yung pagbalik ko sa law practice and then pagbalik ko rin sa teaching sa law school. At kung ano pa man, mga ibang mga magiging options ko. But always, whatever would be the next calling that I'll be indulging in, ay nandyan yung mga advocacies ko. Hindi po ako hihinto sa pagtulong ng aking mga core advocacies. Mm-hmm. Pero kung sakasakaling makamit nyo talaga yung hinihiling ninyong hustisya in the end, kayo ho ba, nasa isip nyo rin na kayo ho ay magkakaso naman doon sa mga nagsabi ho na kayo ho ay sangkot dito sa mga sinasabi ho na allegations about you? Andyan lagi yung possibility na hindi naman kasi basta-basta na lang kalimutan yung mga ginawa sa akin. Mm-hmm. But you know, at this point I don't want to dwell on it muna. Okay. But you know, it's part of my vindication. It's part of attaining a complete and true justice because everything has been wrong from the start. And then it took more than 6 years of my life. These are prime years of my life. You know, kung iaano nga sa lawyers lingo, you know, the damage done to me is incapable of pecuniary estimation. Hindi mabibilang yung hindi ma-measure yung damage na gawa nila sa akin. Kasi these are still 6 long years of lost opportunities, of lost milestones in my personal, family, and even in the history of our country. Although hindi naman ako huminto sa mga pagsulong pa sa mga advocacies ko. Pero iba na rin kung malaya ka talaga na nakikipaglaban. Mm-hmm.
Si Senator Bato de la Rosa po, sabi niya, bagamat nirerespeto nga po niya yung desisyon ng korte, nagtataka raw siya na bakit daw kaya naging mahina yung ebidensya. Kung talaga mahina, bakit inabot ng 6 na taon bago daw kayo nakapagpiyansa? Ano po ang inyong reaksyon dyan, ma'am? Alam nyo, yun din na ang talagang naging talagang struggle ng legal team namin. My legal team was doing its best to prove to the court na baseless talaga itong charges, but we have to go through the process. And that's really one of the loopholes of our system, na may dinadaanan na proseso na most of the time, it really took so long for the process to come to an end. And 3 kasi yung kasong pinailan sa akin. So, unti-unti na lang nagiba yung 3 kaso na yan. Although the 3rd case nga is hindi pa rin talaga kompleto o lubos na natapos. Okay. But you know, I stand by my innocence. Up to this very day, I stand by my innocence. And I'm pretty certain that I will be fully vindicated in due time. Ma'am, sabi po ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, they stand by their case filing. Pero welcome daw yung bail kasi she has suffered enough. Ano pong reaction niyo dito? Well, it's good for him. It's nice for him to say that at least if she recognized that I suffered enough. I suffered more than enough. I hope he does realize it, and I hope he's sincere in saying that. He knows the role that he has played in all of this. Yun na lang muna po ang pwede kong sabihin. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, ma'am. You're welcome. My pleasure. At sa Thank you so much. uulitin po, sana kayo ho ay magpaunlak muli. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Yan po Thank naman you. Thank si you. dating Senadora Laila De Lima. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.